Kasi doble pagod to eh. Oo. Parang gusto ko magpaa. Matagal na pahinga ulit. Ilaban mo yan, Inong. Actually, hindi na kalsada. Hindi na natin kabisado tong trail dito. Mahirap may dalang bike. Ka-ride out, Aaron. Pagod na. Hindi ko na kayang magbuhat ng bisikleta. Grabe yung kalsada. First time yan umahon dito. Hindi mo akalaing merong falls dito sa gitna ng kabundukan. Good morning mga ka-ride out! Sawahan nyo kaming mag-ride together with Aaron. Tara, let's bike and wander. Hello, good morning mga ka-ride out. Nandito na tayo sa meet-up point. First meet-up point dito sa ating ride for today. So, hintayin lang natin sila Ma'am Zar and the company. Ang time natin ngayon it's 3:39 in the morning. Ang meet-up time namin is 4 o'clock. Pero inagahan ko na ng konti para medyo may adjustment tayo kasi first ride natin to na talagang naka-sandals tayo. So this will be going a trail ride and I'm so excited and first time ko sila makasama ngayon. First time ko rin mapuntahan yung lugar na pupuntahan namin. Basta malabundukin. Okay. Ang advantage lang kapag maaga ka pumunta is may enough rest ka, kondisyon yung mind mo, hindi ka hassle na hassle. And ako pa naman madalas nangangarag kaya pumunta na rin ako na maaga. Alam nyo ba mga ride out, namimiss ko yung ganitong klaseng ride out. It's mga 3 to 4 o'clock in the morning kasi before nung mga pandemic era pa din talaga, yun yung usual ride out time namin kasi long ride, ganyan-ganyan. Minsan pa nga kahit malapit lang yung ride out namin talagang madaling araw pa. And I'm just so excited na mag-ride out ulit ng ganitong oras. This is the whole crew of our expedition. Together with Sir Ninong, Sir Edward, our Philippine bike wanderer, Zarlim, Sir Benj, Sir Don, and Miss Kita. Okay, go. Good luck! Kaya tayo yan, maaga pa naman eh. Masaya pa po ngayon eh. So mga ride out, nag-ride out kami 4:30 in the morning and papunta ngayon ng SM San Mateo kami. Let's go! Alizar, hindi na natanggal yung marka dun sa ano? Ay. 36. Ayun na lang. Sige. 10 years younger pa kasi. What? 10 years pala. Yung nagasgas sa may bato? Ay, hindi ko wala na ako. Yung nag-bike review ka nung sa titanium? Pero gusto ko lagyan yung bulk na protection sa Oo. Desire, nakapag-Timberland ka na? Ano siya, yung more on elevation, pag kumanan ka dito. Yung sa, ano yun Station 3 yata nila yun. Every weekends. We are entering Montalban, Rizal. Parang feeling ko nagbubudulan sila. Kapag sinabi mong Montalban, parang unang papasok sa isip mo probinsya. Pero pagka nandito ka, kompleto na. May bangko, may palengke, may paaralan, may simbahan. Halos lahat din nandito na. Yung hindi ka nalalabas ng Montalban. Tsaka ang lamig ngayon, 23 degrees Celsius. Dahil na rin siguro napapaligiran kami ng mga kabundukan dito.
Magpas kami pero nag-U-turn din kami. Grabe yung mga kabundukan dito. What if kung yan yung aakyatin namin? What if hindi ko kaya? What happened, Bella? Why you are here? Nag 7-Eleven break muna kami. Sa likod na ka. 27.9 kilometers pa lang tayo. Para sa akin, masasabi mong nasa Montalban ka na kapag kayo mga cyclist na kasama mo puro naka MTB. Ay, lumagpas. Bakit ganun yung mga motor dito, kuya? Pang-trail na talaga. Ako ngayon lang ako sumamba ng bike 2 years. Pero Okay. nagkaroon ako, trail run. Pero nakita yung konti yan eh. Opo. Dito pa lang ako tali-tali. Tali-tali kaya nga eh. Buti nga nagdalo ng motor eh. Saan po ba? Hanggang Montalban lang ako. Mukhang maaho na dito sa park na to. First time ko talaga. Wow. Surprise! Bakit may ahonan? Kala ko mamaya pa. Tapos pasok kami ng subdivision. Pero katabi namin mga kabundukan. Pero ang lamig pa rin ngayon. Maganda yung simoy ng hangin dito sa Montalban, Rizal. Welcome San Isidro. Hindi mo akalaing nasa Rizal ka kasi ang smooth pa rin ang kalsada dito eh. Sana hanggang bundok mamaya smooth pa rin. Nagagahan muna kami dahil para may sapat na lakas ang bawat isa para magtulak. Para pumadyak. Namin kumain ngayon. Tapos lang namin kumain ngayon sa Kuya Noy's. Breakfast kami. Ang sarap ng breakfast. Pero masarap kaya pakiramdam mamaya. Malalaman niyo yan. Tara, samahan niyo kami makaka-ride out. Yes sir, malapit na tayo. Ay! Nawala. Malapit na kami magsimula. Yan ba yung yung tipong mapapa-aray? Grabe, first time ko talaga mag-trail ride. Sige. Okay lang to. Laban natin to. Nakita ko ngayon sa diet nyo yung sobrang binagyo rin kayo nung ride nyo noon. Parang 2021 pa yon. Hindi po, pero yung mga pandemic times na kakasimula pa lang namin magbike, si Zar nagdadaet na. Kami nasa Marikina Riverbanks pa lang noon. Pero sobrang talaga. Wait lang. Sobrang Wala ba? Wala akong maputi. ikaw bawal yung titanium, pwede. Tayo kakain. Kasabi ko kasi mausok. Oo. Hindi ko kaya sa camera. Simula pa lang ay maputik at maahon na. It's lusong time pero dahan-dahan na sa paglusong kasi walang mga railings yung gilid nito. Pag dumiretso ka, bangin ka agad. Dito sa right side natin may railings pero sira-sira. After ng matinding ahon kanina, lusong naman ngayon.
Wait lang, time purse. Diba? Nag-overtake. Dapat pala bubuelo tayo doon. Sabay natin si Kuya Don. Hello. Pareho kaming walang ensayo. Grabe. Lakas nun, no? Oo. Rolling hills tayo. Tapos ahon ulit. We are entering Barangay Mascap. Ayan. Si Zar nauna na, si Kuya Don nasa harapan natin. Hindi ako humihiwalay sa kanila kasi baka mawala ako. Wala tayong mapa ngayon. So feeling ko dito na yung exciting part. Kakanaan na natin. So lusong. Nakikita ko dito parang yung papunta ng Bitbit River, yung palusong na part. Parang ganito siya na may halong timberland at East Ridge. Yung mga pakurba niya. Pero most likely para siyang Bitbit River. May mga lubak-lubak dito as in bitak-bitak. Ang bilis ni Zar. Yan, so inaayos din pala yung kalsada dito. Opya, mani popcorn. Thank you po. Yeah. Kamusta kita? Ay, grabe man, bitak-bitak no? Yung pawis ko parang iyak na. Nakapag-Bitbit River ako, parang ganito pala yung kalsada doon. Lusong na bitak-bitak. Okay sana kung hindi Manila yung bitak. Dahan-dahan tayo dito kasi yung mga biglang liko baka may kasalubong tayo. Medyo makipot yung kalsada tapos nag-road widening. Ingredient to? 18 to? Sa akin wala na. 18% gradient. Last sa Sir Edward na. Oh, lakas. Malakas yung bike. Ay, malakas yung bike. Ito ba naman yun? 11.3%. Taas nito 14.4. Ay, nawala na yung gradient natin. Hindi niya na kayang basahin. Ang dami aso. Minsan nawawala yung gradient to. Ning hawak ko. Baka mamaya imbis na preno yung mapindot ko eh. Titignan nga kita, sabi ko nung bibigyo ito Nag-regroup muna kami para makapag-water break at makapag-update ng ruta.
sa mapa. Kapag ka may mga intersections, humihinto kami kasi para yung mga ibang kasama namin na nasa likod is hindi maligaw. Kasi medyo kabulubundukan to eh. And then ngayon, nagre-group ulit kami ngayon. And then ahon na ulit kami. Nagpahig sa titanium. Oy, sagad na ako. Chip na. Wala na, sagad na. Buti na lang kung masyadong mahigit. Okay, kung malimot ko. Mawawa tayo dito. Oh, may kapatid! Di kaya, Chris. Ha? Mayroon na break dito ng 24. Tapos ang haba. Uy. Uy, grabe, hindi nagpapalit ng ano. Hindi nagsiship po, sobrang lakas. Oo nga, no? Grabe, kasi yun. Isa na lang talaga sa pinagpapasalamat namin sa ride na to ay ang magandang panahon. Oh, may kapalit ko ulit. Ay, Ngunit gaano man kaganda ang panahon ay patuloy pa rin ang pagtaas ng ahon. Dito pa lang yan sa sementadong daan. Mamaya ay mas matitindi pa ang ating harapin. yung nakakatulala na pag lumuluso ka dito sa pagod. Tsaka walang railings pala sa gilid, ano? Ay, ang ano? Nakakalula din. Nakapanghinayang mag-break. Yung ano. At dito na nga po magsisimula ang aming pagtutulak. Opo, walang biro. Thank you. Una sagasaan ba talaga siya? Parang hindi naman siya nagasaan. Pero kaso Ay, parang- nag-ano na siya. Nag-ano na siya. Anong nangyari? Coral snake to. Pag ganyan, alam ko coral snake yan. Ayun, pinadlock niya na. Padlock niya na yan. Kaya na. So, hindi natin kabisado yung kalsada, kaya actually hindi na kalsada, hindi na natin kabisado tong trail dito, kaya tulak na tayo. Medyo malambot yung lupa siguro dahil kakaulan lang ng ilang araw. Naka-sandals tayo ngayon. Meron nga. White salad. Lahat naman nagtutulak eh. Nasa ano pa lang tayo? Sa 1.8 pa lang tayo. Ano yun pa lang? Sabihin, may ilalayo pa pala yung tutulak natin. Bawal daw mag-U-turn. Sa pagtutulak namin kanina, umpisa pa lang pala yun dahil ang tunay na pagsubok ng lakas ng katawan at isip ay magsisimula pa lang sa pader na ito. Daanan. Ay, daanan pala yan. Akala ko pader. GG. Ah, grabe. Tinalo pa black hole ah. Ganda no? Hintay ko ano yung babae. Ano nga pala si ano pare? Bala, una na kayo. Medyo ano yun? Ano pa tawag rito? Hintayin ko na. Antay nyo. Grabe guys, ito yung pinakamataas na ahon na nakita ko sa buong buhay ko. Sobrang grabe. As in, parang padiro. Tingnan mo si Zar. Ando sa pinakaharapan. Ang taas. Para pader talaga, literal na pader talaga siya. May nakaka-bike pa ba dito? Ang ganda ng pwesto natin no? Ang ganda ng pwesto natin. Water spacing. Totoo nga yung mga katagang
Looks can be deceiving dahil sa video ay parang mababa lang pero sa personal ay halos yumuko na kami makaahon lang. Ba't hindi sila gumawa ng daan na mas mababa dito? Ang taas-taas nito. Yung tipong nakayuko ka na umakyat. Kasi kapag hindi kayo yumuko, ma-out of balance ka. Ay, dito din tayo kuya bababa. Pero pag binaba natin sa Kinauto, ganito rin yun. Ah, Mas mahaba. mas mahaba. Kaya kung binaba natin yun, yung paangat, mahirap. Oo. Babalik. Kaya ako iwan ko yung bike ko sa Mahirap may dalang bike. Siko. Oh, iwan ko rin sa bike ko dyan. Huwag natin babawin sa amin. Oo. Kasi doble pagod to eh. Oo. Kung ganun din naman kahirap. Bigat pa man din ang bisikleta ko. Okay lang kung nakatrek tayo. Yan talaga hindi pwedeng iwan yan. Yung may-ari na lang po ang iwan. Ay, may-ari na lang. hindi na makababa. Grabe, imagine mo. Araw-araw dumadaan ka dito para pumasok. Grabe yung sa taas to. Hey, Mahaba pa ba yan? Mahaba pa yan. Mahabang tuloy-tuloy yan. Sa lugar na to, wala pa kami sa kalahati ng aming itutulak. Kaul pa ko eh. Tulak lang yun. Okay. Takot pa ng motor eh. wait lang. Wait lang. Dapat iniwan mo na lang ron. Mas mabigat yan. Dapat iniwan mo na lang ron. Ay, madisgrasya ka pa pababa. First time yan umahon dito? Yung motor. Ay, first time. Ito ba yung tinatawag nila na trail run? Pwede rin dito? Ah, Yung mga ganyan, grabe. parang ganito eh. Ginagawa na pala natin ngayon. Pero pasalamat pa rin ako, buti hindi mainit. Oo. Tapos nakakalaspag pagka tirik na tirik yung araw dito. Aray ko. Naalala ko tuloy, Sir Edward, yung sinabi mo na, ay Sir Don, na pag nasa gubat kayo at may mga naririnig-rinig kayo. Oo. Hindi po mapapaisip ko kung saan ba galing yun eh. Buti nga ito may daan. Yun talaga, Literal wala. wala talagang trail. Pakinggan yung mga ka-ride out. Wala na kayong marinig kundi yung mga huni ng ibon ba to? Kung ano man. Sabi, ito yung literal na trail, bike, hike. Meron pa konsuelo, Sir Dan, dito. Buti may bigay. Bago umahon ulit. Buti kaya ng motor mo. Buti kaya. Kayang-kaya. Ano, iniintay yung tukay. Baka bumigay. So, good morning mga ka-ride out. Nandito kami ngayon sa Rodriguez, Rizal. Sa Barangay Mascap. Time check natin, 8:44 ng umaga. Nasa tuktok tayo ng kabundukan. Nagtutulak dahil hindi natin siya kayang padyakin dahil sobrang taas niya. Pero ganun pa man, it's a achievement and once in a lifetime na maramdaman yung ganito. Alam mo yung paikot-ikot kami na nagtutulak, sobrang taas niya at ang maririnig mo na lang yung mga huni ng ibon. Buti na lang hindi sobrang init ngayon, malimig pa yung simoy ng hangin
28 degrees Celsius. Yung mga ikot-ikot na to, akala mo yun na. Pero pag tingala mo, wait, there's more. Yung nakikita niyo po sa mukha ko ngayon, talagang pawis na po yan. At pagod. Pero ginusto ko to eh. Kahit alam ko nakakapagod, kahit alam kong mahirap. Ito yung satisfaction kapag ka nagbabike ka. Kahit marami nang nakapunta, ako kahit first time, talagang nakaka-cherish ng moment. Pumuna tayo. Ang haba pa ng ahuli natin. Anong vlog mo? Cycling vlog ko eh. Cycling vlog. Ha? Cycling vlog. Cycling vlog? Oo. Ay sa ano po, Karide Out Aaron. Ride out air. Karide Out Aaron. Saan po? Ay ano po yung sa inyo po? Sarap mag-bike Philippines. Karide Out Aaron. Pagod na. So ibig sabihin hindi pa to. Yeah. Ilaban mo yan, Ninong. Taas ito. Thank you, Ma'am Sar. Tagal ako ng pahinga naman sa pagpadyak. Ngayon pala magtutulat. After po nito, matagal na pahinga ulit. Alam ko kaya ko pa bukas Ayala. Parang mas matindi to ah. Ay, wait lang. Sige lang, pahinga. Hindi naman tayo nagmamadali. Ayun pala sila. Andiyan na po? Ay, salamat. Whew! Sir! Yeah. Lang, papaalam na kami. Pagbaba po ba niyan, Marcos Highway na. Kaya sinusundan ka na. Sigaw kami ng sigaw. Kakahapon, umabot ka dyan. Mga 3 hours na lang. 3 hours. 3 hours? Nung una akala ko biro lang, pero totoo, 3 hours pa ang tulak na gagawin ko bago makarating. Doon kami na-stuck oh. Ayaw. Kasi may malalim na ganyan oh. Zar, ano to Zar? Narinig nga namin eh. Sabi ko ano nangyari to. Ang lakas kaya no? Akala namin babalik yung motor eh. Zar, wala naman dapat patunayan. Tayo tayong bumalik. Madali na kami nausap. Hindi pa tayo nakakaligo sa falls eh. Kailangan makaligo muna sa falls. Baka mapabagal pa sa lalo pa uwi. Yung dinaanan din po natin, yun din po pa uwi nga. Wala, budol. Gagabihin. Baka madaling araw pa nga ako makauwi sa amin. Hindi naman. Hindi yan. Sobrang kami madaling araw, Brad. Medyo pababa na halos eh. Ha? Kasi yung estimate nga ni Zar, 9 eh. Bago Eh pa naman kung sobrang bagal pa natin. Ayun yung pinakamatagal na yun ng mga bike. kaya yan. Pero ang ganda naman yung weather. So far yung weather na kayo sama. Kaya pala kanina may dumano. Siguro yung mga practice nila, Ariana, sa ganito. Ganon? Hindi naman gan. Pero Hindi yung naman ganito trail kaya ko siyang down. Oo. Kasi madulas talaga ruta ko. Way back pa 2019. Pinapasok ko na ito. Pandemic pa, no? So, 2018. Hindi 18. Hindi pa 2019 pero ginagalo-galugad ko na namin ito. Oo. Pero konti lang pupunta talaga. Kasi Marami. malit pa yung daan ito. Ah, Pang ano ko talaga ito pang daan nila. Yung medyo sa mga. oo. Pero sa may tuktok na ito, yung ano, dire-diretso rin. Nakakapag-bike. Pwede na. Ulak, bike, ulak. Ganun lang nangyari sa atin. So, ayaw na dito, bike na ito. Sa part na ito mga ka-ride out, pwede na siyang bikin kahit pa paano. Try natin kung kaya. Ang sarap ulit mag-bike. Nakapagod magtulak. Pero grabe, ang ganda ng view. Dito mo talaga masasabi yung probinsya feels. Amoy mo yung ano eh, simoy ng hangin, tapos
Okay, after ng konting padyak, ahon na naman. Huwag na nating i-risk. Itulak na natin. Hello, good morning mga Ride Out. So nandito na tayo sa Hello, good morning mga Ride Out. So ito na yung campsite. Dito dapat kami mag-overnight. Pero day ride lang yung gagawin natin. So dito, nandito yung food namin. Pinaluto po. Tapos may water na rin dyan. Ang maganda dito, malili, malamig. And then, may small community dito. Diba? Apaka-peaceful nung lugar. Tapos, wala kang makikita kundi kabundukan, halaman, kalangitan. Isang lugar na kung saan makakapag-isip ka ng malaya. Kainan na! Pagkatapos ng 1/4 pa lang na pagtutulak natin ay nagpaluto kami ng native tinolang manok at adobo. Samahan pa ng mainit na kanin at malamig na tubig. Plus, ice candy. Ito yung masasabi mong, thank you Lord. Hello, good morning mga Ride Out. Nandito tayo ngayon sa may campsite. So, dito kami kumain ngayon. Nag-adobo kami tsaka tinola. Native, sobrang sarap. And then, meron din sila dito mga soft drinks, tubig, ice candy. Ayan, so nagbigay na lang din kami ng aming expense. And then, sobrang sarap magpahinga dito kasi tingnan mo yung weather. Ang lamig pa dito, ang tahimik, sobrang payapa. Walang signal dito actually mga ka-ride out. And ngayon, papunta kami ngayon ng falls. Mga 8 kilometers. Yung falls, mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan. Tara, samahan nyo kami. So, lagay tayo ng sticker. So, ito yung sticker. Go outside and explore to class, adventure, comfort, the bike wanderer, Bizarre, and Angelica CJ. Tayo dito. And so, mga ride out, papunta tayo ngayon ng Baawan Falls, mga 8 kilometers mula dun sa campsite natin. Yung dadaanan natin, rough road pa rin siya tulad niyan, with slight trail, ahon, tulak. Subukan natin kung kakayanin natin. Sabi nila maganda dito sa may Baawan Falls kasi sobrang sacred ng lugar. Konti lang siya, halos walang pumupunta. Ang ganda ng view. Grabe. Ito yung pampawala ng pagod eh. Parang shotgun to ah. Ayaw ko na tungin. Madulas ang buhangin eh. Baka mamaya, nasambahan na. Wala pa namang ano yan, railing sa gilid. Tsaka kuya parang ano yung gilid butas eh no? Huwag na. Kung dumulas yung albudan, Oo. parentang ka. Huwag na nating subukan. Magpabuti yung safe ka. Safe na yun. Isa ganito. Oo. Eh, tapos yung likuran na gulong ko, pud-pud. Oh, more on ano ka kuya, long ride yon. Oo nga, bangin yung kalahati. Yan, kaya pa yan. Yan, di na kami lumusong kasi itong part na to, bangin siya. Ahunin na lang namin eh. Oops. Umaangat yung pero pang Yung gulong. gulong. Ang bigat ko.
Kunwari, masaya eh. Ito pa. Ito. Kunwari, enjoy ang puja. Tapos yung pala, naghihirap na. No? Tapos dito, yun. Pigil na pigil eh. Naghihirap na. Minsan may mga laban tayo na palusong na kailangan nating dahan-dahanin. Kasi pag pabigla-bigla, pwede tayong madisgrasya. Katulad na lang ng lusong dito. Yung mga bato dito medyo malalaki siya. So madudulas din siya. Konting pagkakamali ng isang rider, pwedeng ma-out of balance siya. And ari ko, yun, tulad, dumiretso sa gilid. Ang gilid natin ay bangin na, as in walang railings yan. Paulit-ulit natin na sinasabi, walang railings ang gilid ng daanan dito. Tignan nyo, walang harang dyan. Nonting error mo, titilapon ka pababa. Kaya ang pag-iingat laging binibigay, huwag mong hayaan na mawala. Itong part na to ng lusong malalim, and yung mga ibang kasama natin tumukod na rin. Ibig sabihin nagtulak na rin ng bike. Madulas actually yung buhangin at bato. And as you can see, ganun kataas yung part na to. Dire-diretso talaga siya. Masarap din yung ganito na naglalakad ka kasi na-enjoy mo yung moment na kahit nakakapagod literally, but all the pain, all the sacrifices, talagang worth it. Saya. Okay na yung tuhod mo? Wala na eh. Wala na. Hindi ba na Babae. Sana nga bumalik eh. Sobrang loose ng sun dito, kaya nagtulak talaga kami. Ano din pala? Oo. Parang mas maganda sa kabila. Dito na naman tayo. Parang mas okay sa kabila ah. Yung vlog na to parang puro hinga na lang ang nailalabas ko talaga. Pero sobrang worth it ng lugar. Salamat, may konting kapatagan. Hike ulit. Parang ito lang ang pinili ko para may ahon dito. Iba nga parang mountain pass. Bababa nga niya. Ito naman. Hindi, baka may pag-iwanan pa kasi ng bike. Talaga. May tindahan. Ah, may tindahan ulit. Kung babae pa yung ano. Subukan natin na akitin yan. Check lang natin kung kaya ng powers natin, kung kaya ng bike natin. Tara. Let's go. 13.4. So iniwan muna natin yung bike natin dito kay ma'am. Ayan, balikan na lang natin mamaya. Salamat po. Tapos lakarin na natin kasi hindi ko na kayang magbuhat ng bisikleta. Grabe yung kalsada. As in, mahirap talaga siya. Puro adventure for short. Kita mo yung kabundukan ng Rodriguez Rizal.
Hindi mo akalaing merong falls dito sa halos pusod or gitna ng kabundukan. Sarap, lamig. Ay. Parang pakiramdam ko alas 4 na. Parang ito na nga paano na yun. Pa-dead end na. Kasi may points. Hindi mo binabasa yung rubber shoes? Ayoko basahin. Pero sa akin, hindi pa ako. Sa tahimik at payapang lugar ng Rodriguez Rizal ay may kapwa Pilipino tayong naninirahan. Dito ay masaya at malayang namumuhay ang bawat isa. Walang kuryente, sasakyan, tanging ang huni ng mga ibon at agos ng ilog ang kapahingahan mo. Malalapit sa Tambares eh. Parang madulas Parang gusto ko magpaa. Madulas no? Oops. Madulas yung bato. Ay, namusong. Ay, ganun. Wala bang certificate dyan na nakarating kami rito? Pinag-iwan? Buwaba niyo yata ulit. Mas maganda yung ganyan, yung minsan ng type of kakaiba. Kami yun ito. Paano sa ba? Masasabi kong isang kwento ng pangarap ang makasama ang Philippine Bike Wanderer na si Zarlin at ang mga tao na nagbigay lalo ng kulay ng kwentong ito. Hindi kumpleto ang buong ride kung hindi ka mahihirapan at madudumihan. Yung mga kwentong behind the scenes, ika nga, tulad na lang ng pinulikat ako at naputulan ng kadena. Okay, one. Ganun pa man, hindi ako iniwan ng grupo ko. Ika nga ni Sir Ninong, kasama sa pagpadyak. Dumating sa punto na halos hindi ko na kaya. Lugmok na ang katawan ko sa pagod. Ngunit kailangan kong makawi at ang tanging solusyon ay pumadyak muli. Matapos ang halos 8 oras na pagpadyak, pag-ahon at pagtutulak, ay narating din namin ang Baawan Waterfalls sa Sitio Puray, Rodriguez Rizal. Sa totoo lang mga ka-ride out, suntok sa buwan ng pagpunta dito. Ngunit kapag ka narating mo ang paraisong ito, halos lahat ng pagod at sakripisyo ay gagaan sa dampi ng tubig, tahimik na kapaligiran at preskong hangin. For me, I can describe this as a way to escape the stress of daily life, connect with nature, and find my inner peace. Hanggang sa susunod ulit na ride out. Power! Peace out! Wapa!